Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga po palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Kwentong Agimat at Anting-Anting. Ang pagiging isang manggagamot at antingero ay walang pinipiling kasarian, lahi o edad. Sapagkat ang tawag ng hiwaga ay dumarating sa sino mang bukas ang puso at dalisay ang hangarin. Gaya na lang ng isang batang lalaki na nagmula sa antike, na maagang namulat ang ulirat sa mundo ng lihim na karunungan. Sa murang isipan ay pinili na niyang yakapin ang daang tinatahak ng mga tinatawag na anak ng hiwaga. Narito ang aking maikling panayam kay Mark Lawrence Pineda, o mas kilala sa tawag na Mandirigma ng Panginoon o Batang Manggagamot ng Antike, upang talakayin ang ilang mahalagang kaganapan sa kanyang pagiging antingero at manggagamot. Dito rin niya ibinahagi kung paano at kanino siya unang natutong manggamot. Pinakita rin niya sa videong ito ang isang napaka-kontrobersyal na gamit na tinatawag na tuway-tuway. Ito ay isang simple ngunit napakahalagang panayam na magbubukas ng ating isipan sa hiwagang namamagitan sa pananampalataya, karunungan at kapangyarihan. So ano pa nga ba ang hinihintay natin mga ka-horror? Tara at sabay-sabay nating panoorin ang aking ginawang panayam sa isang batang manggagamot ng antike. Isang mapagpalang araw, brother. Bago natin simulan bago tayo dumako roon sa ating main topic, ay maaari mo bang ipakilala ang iyong sarili kung sino nga ba itong batang manggagamot na nagmula sa antike? Bali, pagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako nga pala po si Mark Lawrence Pineda, kilala sa tawag na Mandirigma ng Panginoon. Ako po ang batang manggagamot dito sa antike at ang batang miyembro ng samahang tinatawag na Daga o mga Ilaga, at ang pinakabatang naging bisor sa Ilaga Division. At ako po ay nakatira sa Antike, sa bayan po ng Antike. At 16 years old na po ako ngayon, at ang kabuhayan po namin ay magsasaka lamang po. At pinanganak po ako noong February 17, 2009. At nagsimula po ang aking panggagamot, bale 12 po ang aking edad na nagsimula po ako ng isang manggagamot. At pag-aaral ko sa lihim na karunungan ay 9 o 10, 11 din po ako nag-aaral ng spiritual. At naging guro ko po o nagturo sa akin sa panggagamot ay si Hiping Agimat, ang nagturo po sa akin sa panggagamot. Yan po ang nagkauna-una akong maestro na nagturo sa akin sa panggagamot, sa pagtuturo sa lihim ng karunungan. Dahil nakita ko po ng mga video at di naman po ako natutok sa kanyang mga video. Gaya nga nung nabanggit mo sa akin, brother, nitong nag-usap tayo sa Messenger, ay nasabi mo na ikaw ay nagtatanga ng tuway-tuway. So maaari mo bang ipaliwanag sa amin kung paano makakuha ng isang ganitong klase ng gamit? Sanang share sa inyo ang pagtatanga ng tuway o hikab ng tao. Pero saan nga ba nakukuha ang hikab o tuway? Saan nga ba ito nanggaling? Ang tuway ay nakukuha sa mga taong namayapa na. Nakukuha lamang po yan sa sementeryo. Ang paano nga ba kuhanin ang tuway? Ang pagkukuha po ng tuway ay pupunta ka po ng alas 7 o alas 12 ng ating gabi sa sementeryo at titibagin nyo po ang kanyang puntod. Kapag natibag nyo po ang kanyang puntod, ay dahan-dahan nyo pong kuhanin ang kanyang malapit sa parte ng kanyang tuhod, at makikita nyo po doon o makakapkap nyo po doon ang kanyang tuway o hikab. Pero bago nyo po sanang daputin yon, ay huwag nyo pong ilawan ng flashlight ang kanyang kabaong o sisidlan ng kanyang puntod, dahil sa paniniwala ng iba po ay hindi po dapat pwede yon, dahil isa po sa nagbabawal sa mga taong nanunuway na iilawan ng flashlight. Ang
ang sa loob ng puntod o pagbuha ng tuway. Yan po ay sa labas lamang ng ilawan ninyo. At dahan-dahan nyo pong ipasok doon ang inyong kamay at huwag nyo pong kapkapin ang tuhod nito. Huwag nyo pong kapkapin. Kumbaga po, kapag po pag po mayroon po siyang pantalon o palda ang tinatawag nila, ay direktahin nyo po sa tuhod. Kumbaga po ay target nyo kagad sa tuhod ang inyong kamay. O sa pagbutas nyo pa lang ay doon na po kayo sa parting malapit sa tuhod na magbutas. Kapag po yung napasok nyo na ang inyong kamay ay direktahin nyo pong dukot. Pagpasok nyo po ng inyong kamay sa kanyang pantalon o sa kanyang kung sa babae ay tawag doon sa ay kanyang palda, ay direktahin nyo po dukot. Huwag nyo pong kakapal. Dahil paniniwala ng iba dyan sa panunuhay ay kapag ginapkap mo yan ay mawawala po ang tinatawag lang mutya o tuway. Kasi po, sino ba naman kasing espiritu ang gustong kunin, magpapakuha ng kanyang tuway. Kaya po hindi may direkta po sila kaagad, o kapag napasok nila ang kanilang kamay ay direkta po kaagad kuha ng tuway. Dahil nga po nagdalaho po yan. Kaya kung napapansin ng iba, nagdalaho kaagad na walang laman dahil po ginakapkap pa nila. Kapag po yan nakuha ninyo, ayan po itago ninyo sa inyong bulsa at kung lagay sa itim na tela. Yan po ang tinatawag nilang tuway o pagkuha ng tuway, kung paano kunin at kung saan ka ba nanggaling ang tuway. May mga nagsasabi, brother, na kapag daw nagtangan ka ng isang legit o tunay na tuway-tuway, ang kaluluwa raw nito ay laging nasa tabi mo. So, gaano ba katotoo yung mga ganitong klase ng kwento? Ikaw ba ay mayroon ng mga experience ng kakaiba sa pagtatangan mo ng tuway-tuway? So, baka maaari mo kaming bahaginan, brother. Po sa pagtatangan ng tuway, paggamit ng tuway, kapag po kayo na po may tuway ay makakaramdam po kayo ng lamig, para malamig na kakaiba na talaga sa likuran nyo. Kapag po yung nakaramdam na po kayo ng lamig sa likuran ninyo, ibig sabihin po nandyan po siya sa inyong likuran. Kapag po naman ay pupunta ka sa ibang mga malalayong lugar at sa mga pumunta, ay palagi pong may nakaramdam ka na kakaiba na para po may sumusunod sa iyo na tao. Yan po ay sa palatandaanin po yan na experience namin. At minsan pa nga po kapag po ikaw natutulog at kapag may tuway ka na tangan sa loob ng bahay nyo, ay para ba nyo napapansin kung dumadabog, tapos parang may mga kaldero na talaga namang lumilipad lang na hindi namamalayan, hindi nakikita kung sinong lumipad ng mga kutsara, tinidor, baso. Talaga namang kahit walang tao ay para bang merong nakakaano ng mga sa inyong lamesa. Talagang para bang yung mahawak at bumabato lang. At minsan pa nga po, kapag malas-malas ka, yan po ay nagpapakita sa iyo sa iyong panaginip o kahit hindi panaginip kundi actual pa, nagpapakita o nagpaparamdam sa iyo. Yan po ay mga experience namin. Minsan pa nga po kapag natulog ka at dala-dala mong tuway, kapag malas ka, magpapakita sa iyo, kakausapin ka niya, ganyan at ganito, at kung ano pa na pwede niyang kausapin sa iyo. Talaga matatakot ka talaga kasi multo na nga, diba? Yan po ang mga base namin experience yan sa pagtatangan ng tuway. Talaga namang mahihi ka sa takot kapag kayo po ay nakaharap ng totoong multo talaga, pagtatangan ng tuway. So, brother, alam naman natin na ang mga gamit gaya ng mga medalyon at ilang mga mutya ay merong mga bawal. So sa tuway-tuway ba ay meron din ganitong klase ng
ipinagbabawal, yung mga dapat na hindi mo ginagawa, na kung saan ito ay nakakaapekto sa kapangyarihan ng tuway-tuway na gamit mo? Bawal naman po sa pagtatanga ng tuway, ayan po ay hindi niadala sa simbahan. Dahil kapag pwede nila simbahan at minasalan, yan po ay ang espiritong nakaloob dyan o kaluluwa ay sasaka o aakyat sa langit. No, hindi po yan pwede dalhin. Pwede naman po dalhin yan sa mga lamay, pero kapag magdadasal na po sa lamay ay alis ka po agad. Dahil ano po yan, isa po yan sa pinagbabawal ng tuway. At hindi pwede din po yan lagyan ng insenso o pausukan ng insenso, dahil ang insenso po ay nagpapaalis o nagpapalayas ng kaluluwa. At bawal din po yan dalhin sa mga bawal din po yan dalhin sa CR. Pero yung iba naman po ay sa paniniwala nila ay pwede naman dalhin sa CR, pero yung iba ay hindi naniniwala, kaya sabi ng ilan na hindi daw pwede dalhin sa CR. Pero para sa amin, dinadala namin sa CR kung kapag magpupupo ka o maglalabas ng kalikasan, ay yan po ay bawal mong lagay sa iyong katawan, ay alisin mo upang respeto na rin sa kaluluwang nakapaloob sa tuway. Yan po ang mga bawal na benefits ng tuway, o mga bawal talaga na dapat sundin natin upang hindi mananatili ang kapangyarihan ng tuway at mananatiling may bisa agad. Brother, kung iyong mamarapatin, ay maaari mo bang ipasilip sa amin kung ano ang itsura ng isang tunay na tuway-tuway? At saka ano pa ba yung mga dapat na gawin para mas mapalakas pa ang taglay nitong kapangyarihan? Ito naman po ang itsura ng tuway. Pero paano nga ba ito pinapalakas para mananatili ang kanyang bisa at kakayahan nito? Kapag po'y Biyernes, yan po ay pinapahira ng langis, ng kahit anong langis, basta mas mainam na kung gusto nyo mga pampalakasan, ay pahidan nyo po ng isang mata, isang bibig. At kapag araw-araw po yan pinapakain ng dasal, at nagiging, kapag habang tumatagal po ng pakain ninyo sa inyong tangang tuway, yan po ay nagiging bato. Kung mapapansin nyo po, matigas na sa akin, bato na po talaga to. Yung iba kasi po na kanilang tuway ay pupudpod dahil nga kulang sa alaga at hindi marunong sa pag-alaga ng kanilang mga tuway. Yan po ay nagpapalakas ng ating tuway. Palagi po yung dinasalan o pinapakain. Kapag po hindi nyo napakain ng espiritu, ayan po ay gigambala sa inyo. Kapag naman tama po ang ganyang pakain at pagpapahid dito, ay magiging ganyan po ang itsura niya. Napaka-linis, napaka-inam na yun. Yan po kasi nagpapalakas ng ating tuway. Pampahid ng langis at sabay pakain, pagtawag ng kaluluha at pag-utos nito kung anong gusto nyo pag-utos dito. Yan po ang tinatawag na tuway ng tao. Kapag po medyo maliit ang tuway, ibig sabihin po babae. Kapag medyo malaki naman pong tuway, ibig sabihin po yan ay lalaki. Yan po ang tuway o paano palakasin ito. Ano naman ang maipapayo mo, brother, doon sa mga tao na nagnanais o gustong magtanga ng tuway-tuway? Ang pagtatangan ba ng ganitong klase ng gamit ay may epekto sa isang tao kung hindi niya kakayanin ang lakas ng kapangyarihan nito? At doon naman, brother, sa mga nagnanais o nagbabalak na pasukin ang mundo ng lihim na karunungan, ano naman ang maipapayo mo? Iwo naman po sa mga tao na tatangan ng tuway o gustong magkuha rin ng ganitong anting-anting o panunuhay, huwag niyo pong subukan kung gusto niyo pong mapayapa rin ang pagtulog niyo. Dahil kapag po'y mahina-hina ang natatangan nito ay magiging baliw. Yung iba kasi sa pagtatangan ng tuway po ay namamatay, nababaliw, dahil po hindi nila kaya ang espiritu na
na inaalagaan nila. Kumbaga pa, imbis na kayo mag-alaga, espiritu pa ang nag-aalaga sa inyo. Kaya naman nagkukos po yan ng pagbabaliw at namamatay sila dahil binubulungan sila ng espiritu na ganyan, to ang gawin mo. Yan po ay talagang iwasan nyo ang tanga ng tuway kapag mahina-hina po kayo. Yan po ang aking babala sa mga taong gustong pang kumuha ng tuway. Dahil ilan na po, marami na pong namatay dyan. Dahil po hindi nila kaya talaga ang pagtatanga ng tuway. At sa mga tao rin po nagtatanga ng aral ng kanan o ano pa man dyan, kaliwa. At sa mga tao nag-aaral ng lihim na karunungan, ang payo ko po sa inyo, tahakin nyo po ang landas ng espiritual ng tahimik, walang tinatapakang tao. At kapag po'y magtaha kayo ng lihim na karunungan, ay mas mainam po na na pag-isipan na mabubuti, dahil ang spiritual po ay hindi po madali, dahil po ay pagsagip sa buhay ng isang tao, pasyente ninyo ang gawain ninyo. Dahil kapag hindi niyo po masagip ang buhay ng isang pasyente, ay maglalala ang sakit niyan, at sa kalaunan ay kahantungan ng kamatayan. At sa mga nagkukumbate naman po, huwag niyo pong subukan ang pagkukumbate. Mas mainam po na may nagtuturo sa iyo at gumagabay sa inyo ng tama sa pagkukumbate. Dahil kapag po'y nagumbate lang kayo ng kumbate at walang tumuturo po sa inyo, ay pagtatawanan lang po kayo na may sapi. Pagtatawanan lang po kayo noon. At sa kalauna ay magiging talo kayo sa labanan nyo sa spiritual. At ang sakit ng pasyente ninyo ay babalik rin sa inyo. Kaya yan po ang tinatawag na rebuelta sa atin rin. Kaya naman sa mga nag-aaral na lihim ng karunungan, mag-ingat po kayo sa pag-aaral ninyo. Sa lihim ng karunungan, tahakin po ang dasang spiritual ng tahimik at mapayapa sa lahat po ng ating division o pulahan na tinatawag nilang daga at mga iba pang mga faktor ng division ng ilaga at mga kasamahan namin sa larangan ng spiritual at kasamahan namin dugong pulahan, ay alam po ang history nito. Kaya at sa alam din po nila ang spiritual ay hindi po madali. Kaya yun lamang po. God bless sa ating lahat. Marami ang nagsasabi, brother, na ang pagtatangan daw ng isang tuway-tuway ay galing sa kaliwa. So ano nga ba ang paliwanag mo rito? At totoo nga bang ito ay sa kaliwa galing? So ibig sabihin ba nito na kapag ito ay sa kaliwa ay hindi mo ito pwedeng gamitin sa kabutihan? So baka pwede mo kaming bigyan ng kaunting idea patungkol sa issue na ito. Ang tuway nga ba ay masama o mabuti? Ang aking pong masasabi, ang pagtatangan po ng tuway, dumidepende po yan sa tao. Kapag po ang kumuha dito ay masama, ang hangarin nito ay masama rin po ang dudulot ng tuway. Kapag po medyo may kabutihan rin ka po at medyo mabuti ka, kapag natatangan ka ng tuway, ay mabuti din po ang bibigay sa iyo ng tuway. Dumidepende po kasi yan sa tao. Kung saan nila gagamitin, masama ba o mabuti yung kanilang ginagawa. Alam naman natin na pagtatangan ng buhay ay masama yan, si kaliwa na gamit. Pero dumidepende po talaga yun sa tao kung ano ba ang kanilang paggagamitan nito, mabuti, masama. Yun nga po. Ano naman, brother, ang mga lihim na kakayahan at kapangyarihan na kayang gawin ng isang tuway-tuway? May nakapagsabi rin kasi sa akin, brother, na ang isang legit daw na tuway-tuway ay nakapagbibigay ng pangkalahatang proteksyon. So gaano nga ba katotoo ang paratang na ito? Magaling ang pagtatangan ng tuway. Saan nga ba magaling ito? Ang pagtatangan ng tuway, saan nga ba magaling siya? Yan po ay ayaw putukan, lihis bala, tagabulag, kabal, unat sa ating balat. Ang pagtatangan o paggamit ng tuway, ayan po, kapag gusto nyo ng tagulilong o tagabulag, yan po ay iurosyonan nyo at sabay subo sa bibig. Yan po ay sinusubo yan ng isang, dalawang pares po yan.
Ayan po, susubo nyo yung isa at yung isa naman lalagay nyo sa bulsa, at ang isa naman yan po ay gawin yung pansubo o dikit sa bunganga, ilagay sa bunganga ninyo upang maging tagabulag o ano, o maging upang hindi ka makita ng mga tao na sa paligid mo o mga kaaway mo, no? At mga ano naman, mga lihis bala at kabal, ano, ayaw putukan, yan po ay inuutusan. Kapag sa ayaw putukan naman po, yan po inuutusan ng espiritu o anong pangalan ng tuway, yan po iuutusan nyo na ay huwag siyang putukan. Utusan na ihip po yan sa tuway at saka sabay lagay sa inyong bulsa. Kapag naman po sa mga kabal o lihis bala, yan po iuutusan nyo rin kung anong pangalan ng tuway, yan po iuutusan nyo ganyan. Halimbawa, ikaw ay bigyan mo ako ng kabal, ihipan mo lang yan, lagay sa bulsa. Ganun ulit sa lihis bala, ihip mo lang, lagay ulit sa bulsa. Ganun po ang pagtatangan ng paggamit ng tuway o saan nga ba manggaling ang tuway. Kasi ayon po sa history ng ilang mga manggagamot o ilang mga antingerong nagpasapasa na ng henerasyon na ito sa mga Ilaga Division, ay nakilala po ang tuway dahil nagamit po ni Commander Tupik at ni Commander Aguila o tinatawag lang sa Harimbakal na Aguila, Dudong Aguila, no? Yan po ang mga sinaunang talagang manunuhay na yan po nang sumikat ang tuway o panunuhay ng mga sinauna. Yan po ay hinaharap nila sa gera. Magaling po yan sa gera dahil po bago po umarap ang mga daga o mga Ilaga sa pagkikipaglaban sa mga Moro o mga MILF o laban sa Black Shirt at Barracuda, yan po ay sinusubo muna nila at sabay harap sa mga kalaban nila, no? Upang yan po ay ginagawa lang pangharap sa kalaban nila. At kapag naman ay madidihado ay yan po sila ay ay bigla na lang nawawala sila. Yan po ang kanilang ginagamit at ginagamit din po yan ng mga ng mga magnanakaw, no? Kasi ang pagnanakaw kasi yan din po ang pangtuway. Magaling kasi yan sa tinatawag nilang tagabulag. Ang sa kanila naman ng mga magnanakaw, kaiba naman kasi yung kanilang estilo o pamamaraan dyan, ay kumukuha po sila ng tuway na walang pares. Kumbaga po isa lang pong tuway ang kanilang ginagamit, walang pares po dun. Kapag po natapos nila na gamitin o nanakawan na nila o sinubo na sa bunganga nila ang tuway, ayan po itatapon nila. Yan po ang kanila o mga magnanakaw na gumagamit ng tuway, yan po itinatapon o nila kapag natapos nilang gamitin ang tuway. Pero kasi po para sa kanila ay hindi sila marunong gumamit ng tuway. Para sa amin, ang mga marunong gumagamit ng tuway talaga ay 2 pares po dapat ang pwedeng tanganin. Yan po ay lumalakas kasi ang tuway kapag po ay magaling din ang nagtatangan nito. At dumidepende po kasi yan sa tuway kung anong klaseng tuway nakuha mo. Halimbawa, ang tingero, kapag po yung tingero ang nakuha ninyo, lilipat po ang kakayahan yan sa inyo. Kapag naman magaling naman kukulam ang tuway na yon o namatay, yan po ililipat din sa inyo ang kanilang kakayahan din. Halimbawa naman kapag mga army o mga general, dadaling po yan sa mga gera o mga maglalakbay mo sa isip mo, sa diwa mo, pag sa panaginip na i-aning kanila sa mga gera. Yan po ang mga kakayahan ng tuway o saan nga ba magaling ang tuway. So yun mga ka-horror, dito na muna natin tatapusin yung ating maikling pakikipanayam dito sa batang manggagamot ng Antique o mas kilala sa mandirigma ng Panginoon o si Mark Lawrence Pineda. Bali doon sa mga gustong magpagamot o mayroong ilang katanungan kay Mark Lawrence Pineda, ay maaari nyo siyang kontakin sa kanyang Facebook page na Mandirigma ng Panginoon, The Divine Healer. Bali dito pwede kayong mag-schedule ng gamutan sa kanya, yung mga personal na gamutan o kaya yung mga distance healing na tinatawag. Tumatanggap din siya ng ganoong klase ng gamutan. Pakisuportahan na rin natin mga ka-horror yung mga social media account ni Idol
Sa Facebook nga itong Mandirigma ng Panginoon, The Divine Healer. So pakipollow nyo mga ka-horror. At sa YouTube channel niya naman mga ka-horror, yung Mark Lawrence Pineda. So pakisubscribe nyo mga ka-horror at suportahan natin itong si Idol. At marami pa itong matutulungan na tao. Bali gagawa natin ng part 2 yung video na ito mga ka-horror, no? Dahil meron pang mga ipinakita na ibang gamit itong si Mark Lawrence Pineda sa akin. So siguro sa susunod na video na lang natin ito ipapakita dahil sobrang haba na rin ng video na ito. So hanggang dito na lang mga ka-horror, at samahan nyo akong muli sa mga susunod ko pang mga kwento patungkol sa mga agimat at anting-anting. Maraming salamat po.